Good morning po sa ating lahat and welcome po sa ating daily morning devotional. So para po sa programa natin sa umagang ito ay magkakaroon po muna tayo ng opening song to be followed by an opening prayer. And then after po nun ay saka po natin mapapakinggan ang mensahe na ibabahagi sa atin ni Brother Aldrin Menjola. So, and after po nun ay ang closing song and closing prayer. So with that said, tayo po ay kumanta na ng ating opening song. Let us pray. Our dear Heavenly Father, we would like to thank you for the wonderful good night's rest that you have with us. Thank you for waking us up again and giving us your life and strength. And we ask you, Lord, for your guidance for our speaker as he imparts to us the message for today. And please also guide our loved ones who are not with us. Please heal the sick. Please touch them with your healing hands. And please forgive us for the sins that we have done. Thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating devotional this morning, ito po ay may title na Changed by Beholding. Ito po sa The Faith I Live By, May 24. And ang ating key text po ay makita sa 2 Corinthians 3:18. But we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory
to glory, even as by the Spirit of the Lord. So, dito po, makita natin na ang transformation tungo sa likeness ni Kristo ay dumarating sa pamamagitan ng patuloy na pagtingin natin sa Kanya. Ano po? Na ang spiritual growth ay hindi lamang basta-bastang self-improvement, kundi ito ay ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Ano po? Yun yung nagbabago sa ating mga mananampalataya step by step tungo sa imahe ni Kristo. Ano? So, by our own efforts, hindi natin to kayang gawin. Dahil ito nga ay ah, trabaho ng Holy Spirit within us. As the mind dwells upon Christ, the character is molded after divine similitude. The thoughts are pervaded with a sense of His goodness, His love. We contemplate His character, and thus He is in all our thoughts. His love encloses us. If we gaze even a moment upon the sun in its meridian glory, when we turn away our eyes, the image of the sun will appear in everything upon which we look. Thus it is when we behold Jesus. Everything we look upon reflects His image. Thus, the Son of Righteousness. We cannot see anything else or talk of anything else. So, yun nga po makita natin dito na kung ano ang pumupuno sa ating mga isipan, yun yung humuhubog sa ating character. Eventually, yun yung mag-shape sa ating character. Kaya naman yung patuloy, yung constant na pagtingin natin o pag-iisip natin tungkol kay Kristo ay nagbabago sa ating perspective. And yun yung makakapag-influence sa ating mga isipan, and it makes His love and righteousness more evident sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Kapag ang buhay ni Kristo ang lagi nating iniisip, ang lagi nasa ating mga isipan, yung kanyang example para sa atin na iniwan niya, makikita natin na paunti-unting ah, ma magagaya na rin natin yung kanyang paraan ng pamumuhay. If it is what's constantly in our minds. Pero kung hindi, kung puro laging makamundo ang mga bagay na nasa ating mga isipan, yun din yung mag-shape sa atin. Yun yung mag-i-influence sa ating mga character. His image is imprinted upon the eye of the soul and affects every portion of our daily life, softening and subduing our whole nature. By beholding, we are conformed to the divine similitude, even the likeness of Christ. To all whom we associate with reflect and bright and cheerful beams of His righteousness. We have become transformed in character, for heart,
soul, mind are irradiated by the reflection of Him who loved us and gave Himself for us. Ano po? So, yung tunay na malalim na relasyon, o yung pagkakaroon ng malalim na relasyon kay Kristo ay mag magkokos o magpo-produce ng visible transformation. Ano? So, makikita ang pagbabago sa ating mga sarili. Dahil yun nga, ang kanyang impluensya ay nagpapalambot sa marahas, ano po, nagpapabago ng mga ugali at nag-enable sa mga mananampalataya na i-reflect ang kanyang buhay sa ibang tao. Ano po? So, yun. Kaya mahalaga na, yun nga, kapag magkaroon tayo ng deep personal relationship with Christ, ano, dahil yun nga, yun yung paraan para magkaroon tayo ng Christ-like character at may pakita natin ito sa iba. Jesus Christ is everything to us. The first, the last, the best in everything. Jesus Christ, His Spirit, His character colors everything. It is the warp and the woof, the very texture of our uh yeah. The words of Christ are spirit and life. We cannot then center our thoughts upon self. It is no more we that live, but Christ that liveth in us, and He is the hope of glory. Self is dead, but Christ is a living Savior. Ano po? So, ah, yun nga po, makikita natin dito na ah, si Kristo talaga dapat ang maging sentro ng ating buhay. And, ah, yun nga, dahil nga, siya yung humuhubog sa atin. Kaya naman, yun nga, kapag siya ang sinenter natin, ang bawat aspeto ng ating buhay ay naiimpluwensyahan ng kanyang presence. And yung Christian life nga ay nagre-require ng shift mula sa atin tungo kay Kristo. Ang tunay na spiritual life ay makikita sa pagkaloob natin at bigay natin kay Kristo ng kapangyarihan na mabuhay at gumawa sa ating mga sarili. Ano po? If we keep our minds stayed upon Christ, He will come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. As the Son of Righteousness, He will arise with us with healing in His wings. We shall grow as the lily, we shall revive as the corn, and grow as the vine. By constantly relying upon Christ as our personal Savior, we shall grow up into Him in all things who is our head. So, yun nga po,
yung pagdepende natin kay Kristo ay nakakapagdala nga po nitong mga bagay na to ng healing, ng renewal, ng growth. At gaya nga ng kung paano ang nature ay ano, flourish, ano po, dahil sa kanyang pag-aalaga, ganon din naman tayong mga mananampalataya na ay nagmamature sa ating spiritual na pamumuhay. So, pamamagitan nga ng pag-asa or pag-rely sa Kanya. So, napakahalaga po talaga na ah, kay Kristo tayo nakatingin. Napakahalaga na si Kristo ang sentro ng ating mga buhay, 'di ba? Dahil nga by beholding we become changed. So, kung talagang nais natin na tayo ay tunay na mabago, na tunay na magkaroon ng Christ-like character, dapat siguraduhin natin na si Kristo ang laging nasa forefront, nasa unahan ng ating mga pag-iisip, yung kanyang example ang laging ano, ah, pinagtutuunan natin ng pansin. Kaya mahalaga na yun nga po, ating binabasa ang Bible dahil saan ba natin makikita ang kanyang example kundi sa Bible, di ba po? Kailangan natin mahalaga na ano, ah, binabasa natin ang kanyang buhay dito sa lupa dahil yun nga ang magsisilbing gabay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yung kung paano namuhay si Kristo, ay ganun din tayo dapat mamuhay. And, ah, ah, yun po, pag yun ang ating ginawa, pag si Kristo nga ang ginawa nating first and foremost in our minds all the time, yun nga ay magdadala sa atin ng change in character at hindi nga lang character, di ba? Hindi lang change in character, kundi healing ng ah pati ng renewal, pagbabago at ng growth po sa ating mga sarili. So, ah yun po. So, the only way para tayo ay magbago ay ano, hindi sa ating sariling kakayanan, kundi kailangan natin ang tulong pa rin ng Panginoon. And yun nga, sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito, lamang tayo mababago. So, ah huwag tayo magre-rely sa ating mga sarili, kundi dapat laging kay Kristo. So, yun po ang ating devotional this morning. Nawa po napagpala ko sa atin at yun nga, ipagkaloob natin ang lubusan ang ating mga sarili sa ating Panginoon. So, yun po. Good morning sa ating lahat. So, yun po, maraming salamat, Brother Aldri, sa pagbahagi ng ating mensahe sa umagang ito. And ayun po, true transformation comes continually by beholding Christ. So habang finifix natin yung ating mga kaisipan sa Kanya, ay nire-reshape niya yung ating character from glory to glory. And nawawala um, yung sarili natin, yung pagiging selfish natin. And nagiging center si Christ ng ating buhay. At ang kanyang righteousness ay nag-radiate sa atin. And with that, na touch natin yung puso or yung buhay ng ibang mga tao. And sa pag-rely natin sa Kanya sa araw-araw, uh, each and every one of us grow spiritually
we are renewed, strengthened, and conformed sa kanyang likeness. So by beholding Christ, we become changed, we become like Him, and we live a life that reflects His glory. So yun po ang ating devotional sa umagang ito. Tayo po ay lumako na sa ating closing song and closing prayer ng ating speaker. Let's pray, our dear Heavenly Father. We'd like to thank you for letting us this morning once again. Thank you for the wonderful message that you have given to us that it is you that we should center our lives around and we should set in the forefront of our minds. Please help us to do so that we may become changed, obtain a Christ-like character, become eternal like you like us to be. Please continue to guide and bless us throughout the rest of this day. Help us do our daily duties and uh, live out our lives according to your will. And please keep us safe from any possible harms and dangers. And do the same for our loved ones who are not with us. Thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. So dito po natatapos ang ating more devotional para sa umagang ito, and thank you again, Brother Ali, for giving us the message for this morning. At thank you din po sa mga kasama natin dito at sa mga nanonood at nanonood po sa Facebook Live. So yun naman po. Have a good day everyone and God bless.